Ito, matindi ito. Ganun ba? Ganun lang ang ginagawa ng mga ng Office ng Vice President tungkol sa paggamit ng pera. Lahat gawa-gawa lang pala. Yung acknowledgement receipt at kung kanin-kanino nakapangalan yung pera. Ang lupit, ano ha? Umamin si Sara Duterte na fictitious lang. Gawa-gawa lang daw. Ang lupit naman ito. Parang binusa ng mainit na tubig ang mga Pilipino may-ari ng pera. Ganun lang palang ginagawa niya sa pera. Address during trial. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. But let me just Ayun o. say this now. I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are Fictitious names. rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. So, yeah. So Yeah. it can be No? Marami raw naniniwala at napapaniwala at pinaniniwalaan daw ng mga taga-House of Representatives at saka ng mga mamamayang Pilipino, parang ganun gusto niyang palabasin, na yung fictitious or gawa-gawa lang pangalan ay pinaniniwalaan. Yun daw ay legal at yun daw ay tamang ginagawa. Yun daw talaga ginagawa sa intelligence operation, ang gawa-gawa lang, fictitious lang. Wow, ay pera ng bayan ito eh. Ako, ang tagal kong police reporter, NBI reporter ng araw, ang mga fictitious, ginagawa lang yan sa asset. Halimbawa yung nagbibigay ng impormasyon, okay, hindi i-reveal ang kompletong pangalan, aliases ang ilalagay dyan for security reason. Pero pagdating sa pera, hindi pwede ang fictitious. Hindi pwedeng gawa-gawa lang pangalan ang bibigyan mo ng pera ng taong bayan. Nasa naman ang proteksyon ng perang pag-aari ng bayan kung basta mo lang ay pamimigay sa fictitious o gawa-gawa lang ng pangalan. Kaya pala mahigit na 4,000 yung acknowledgement receipt. Ako nakapangalan kay Piatos, kay Benjamin, kay Pampano, kay Prutas, Gulay, Tao, kung ano-ano. Pati yung mga kapangalan ng mga senador inilagay doon. May Revilla, kung ano-ano kung mga pangalan naglabasan, 4,000 yun. Kaya pala, tama yung sinabi ng Philippine Statistics Authority, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate, ang lahat ng nakapangalang ito sa ginastusan ng 625 million pinagdududahang budget ng Office of the Vice President sa confidential fund. Kasi fictitious lang talaga. Inamin na po, ang linaw ng kanyang pag-amin. Huminga pa siya ng malalim bago siya sumagot eh, kunwari nag-iisip. Pero yung kanya sinabi, pinanindigan niyang gawa-gawa lang ang kanilang ginawa ng Office of the Vice President. Admission niya. Yan ang kasama dun sa article of impeachment. Graft corruption yun, paglulustay ng pera. Bakit ipamimigay mo ang pera sa mga fictitious name o gawa-gawa lang na pangalan? Ay malamang hindi talaga tao yun. Meron bang taong Pampano? Meron bang taong kung ano-ano nga nakalagay na prutas dun eh. Tao yung hindi nga tao. So sa ngayon sasabihin mo, legal yun. Base sa intelligence community or mga intelligence expert, legal lang daw gumamit ng fictitious niya. Kalokohan yun. Yung fictitious name o aliases sa pagtanggap lang, pagkuha lang ng impormasyon dahil hindi mo pwedeng i-reveal ang pangalan ng informante dahil delikado ang buhay noon. Yun, fictitious talaga ang mga pangalan ng ganon. Pero yung binigyan ng pera, hindi pwede ang gawa-gawa lang. Hindi pwede ang fictitious. O kayo mga taga-COA, papayag kayo niyan? Pag pumayag ang COA ng ganito ang sistema sa paggastos ng pera, kawawa po ang taong bayan. Anong proteksyon ng may-ari ng perang mamamayang Pilipino kung fictitious lang ang paggagamitan ang tao tapos okay na, aaproba na, wala na tayong reklamo? Abay, delikado yan. Dugo at pawis po ang pinaghihirapan ng mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis. Dapat yan protektado, dapat yan pinangangalagaan, dapat yan ay malinaw kung saan ginagastos. Huwag yung gawa-gawa lang, huwag yung fictitious lang. Eh di ba yung Tagalog ng fictitious? O ano bang Tagalog ng fictitious? Di ba gawa-gawa lang, gawa-gawa lang yan ang tao. Yung pag-amin na ito, iyan na po ang article of impeachment, isa dun sa 7 article of impeachment. Kasi yung 125 million na nagamit ng 11 days, kaya naman pala naubos ng ganun kadali ang pera. Kasi fictitious lang ang mga pangalan. Oh my goodness. Only in the Philippines.
Ha? Tapos ang sasabihin niya huwag kayong magpapaniwala sa House of Representatives at doon sa mga nagsasabi na pinatulan yung fictitious. Fictitious nga yun, gawa-gawa lang yun. Bakit nila pinatulan? Just imagine, ang pinag-uusapan dito, people's money. Pera ng mga Pilipino. Pera ng taong bayan. Ganun lang katinding lustayin ninyo. Tapos sasabihin nyo, legal yan. Normal yan. At yan daw ang paglalaban ng kanyang mga abogado. Base daw sa kanilang nalaman sa mga eksperto sa intelligence, okay daw yung gano'n. Aba, hindi pwede. Uy, kayong mga taga-COA at kayong mga senador, papayag ba kayo? Kasi pag pumayag kayo na pwede pala ang fictitious name sa paggamit ng pondo ng gobyerno, lalong lalala ang korupsyon. Lalong lalala ang korupsyon sa Pilipinas. Walang safeguard. Walang proteksyon. Fictitious lang, pwedeng gumastos ng daan-daang milyon. Wow! Kaya naman pala doon sa lumabas sa hearing, 1 million ang ginastos nila sa 4 na araw na safe house. Ang bayad. Grabe yun. Matindi pa sa 5-star hotel. 250,000 per night. In 4 nights. 1 million pesos. Sino tumira doon? Ng isang gabi, 250,000 pesos ang ginastos ng Office of the Vice President. So, fictitious na yun naman. Malamang walang kwarto yun. Pinalabas lang, may kwarto. Pinalabas lang, may safe house. Ibinulsa na yung pera. Tapos okay lang. Dahil fictitious name yan. Dahil parte ng intelligence yan. Wow naman. Ang hirap-hirap ng buhay ng mga Pilipino. Isang kayod. 10 kayod, isang tuka. Tapos yung nasa gobyerno, Office of the Vice President, ganito lang ang katwiran. At sa akin pong opinion, yung pag-amin na yan ni Sara, nadinig naman ninyo, ay diniin niyang fictitious lang yan. Yung kanyang pag-amin na yan po'y malinaw na paglustay ng pera nang wala talaga sa lugar. Yan pong pag-amin na yan, meron na dapat accountability. Pasok na yung isang article of impeachment sa graft in corruption. Kasi yung paglustay ng pera, pagbibigay ng pera sa mga fictitious name, graft in corruption yan. Pwedeng yung hindi naman yan nagamit. Kunwari lang yung mga pangalan mo. Baka ibinulsa nga. Baka nasa mga private account nila. Kasi madali lang pala fictitious name. Magbibigyan ka ng 100 milyon, tapos sasabihin mo, ito ginamit ko ito, tapos na, wala nang tanungan. O ito yung mga pangalan, fictitious name, ito yung pinagbigyan ko. Tapos na, ganun ba yun? Wow! O, ano ba ang pinagkagastusan ng intelligence? Meron ba siyang accomplishment kung saan ginastos ng intelligence? Minahuli ba siyang malalaking tao na involved sa illegal na gawain? Or threat sa national security ng bansa? Bakit kailangan gumastos ng ganyang kalaking pera at saka gumamit ng fictitious name? Meron bang major accomplishment na nahuli at nagawa ang Office of the Vice President? Wala naman eh. Nga, puro travel na lang, puro biyahe na lang eh. My goodness, nakakainis talaga, grabe. Tatawa ka na lang. Ganong katindi silang gumawa at gumastos ng pera. Gawa-gawang pangalan, dinajustify na lang, legal. Gawa-gawang pangalan, okay lang. Abay, maawa naman kayo, kapal naman ang mga mukha ninyo. Hindi ba nyo natinig ba rin kayo yung pag-amin niya? Ha? Alinaw-linaw ng pag-amin niya. Ito. Trial. But let me just Ayan, say this now na Hindi ka pa naman nakalim para I magsalita. think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard Ayan, some of Sinasabi niya, yung fictitious name na yan, meron daw rule sa intelligence operation na yan ay parang legal lang. Okay lang. Wow, anong klaseng, meron bang batas na gano'n? O kayo mga nasa intelligence operation, intelligence community ng ating buong gobyerno? Tama ba ito sinasabi ni Sara? Na legal lang yung fictitious name, gawa-gawa lang ng pangalan, na paggagamitan ng pera? Yan daw ay legal? Yan daw ay nasa rules ng intelligence community? Totoo ba yun? Kung gano'n, talagang lustay ng pera yan. Waldas ng pera yan. Kawawa naman ang nagbabayad ng buwis. Baka mga Pilipino hindi na magbayad ng buwis. Kung fictitious lang ang paggagamitan, fictitious lang ang mga pangalan ng panggagamitan ng intelligence community o ng ganyang klaseng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Lustay ang dating. Sa aking pong opinion, interpretation, lustay yan, paglulustay, pagwasak ng pera, paggasta ng pera ng wala sa lugar. Kasi nga, fictitious name. Oh my goodness, Lord save the Philippines.